Hi guys! Welcome back sa ating munting baking space. Kung napapansin ninyo, iba ang style ng video ko ngayon kasi first time ko pong mag-voice over kasi sanay ako na mga picture lang yung pinopost ko. Kaya sana po ay supportahan ninyo ako sa bagong subok na ito. Bali ngayong araw, isi-share ko po sa inyo kung paano ko dinisenyohan itong napaka-cute na mini two-third cake. Ginawa ko po ito para sa isang napaka-special na okasyon, ang 7th birthday ng ating birthday celebrant na si Vida. Sobrang nakaka-excite mag-decorate kapag ganitong 7 taon na. Kaya tara, samahan niyo po ako hanggang sa matapos natin ito. So ayan po, kung nakikita po ninyo, tapos ko na siyang i-frost bago ko pa man mai-on ang camera. Bali ang sukat nga pala ng cake natin ito para sa ilalim o yung bottom third ay may laking 7 by 4 inches. At para naman po doon sa maliit na itaas o yung top tiered cake natin ay may sukat na 4 by 4 inches. Ang gamit kong kulay dito ay shades ng purple at lavender. Dahil ang gustong maging tema ng mother ng birthday celebrant dito ay mga paborito nating Disney princess. Ngayon naman, oras na para ilagay natin ang mga printed details na pinagpuyatan kong ihanda. Bali nagdagdag lang din ako dito ng mga maliliit na disenyo ng mga tanglaw o lantern sa gilid. Sinadya ko talagang ayusin ang pwesto ng mga ito para kahit saan lumingon ang kamera o kahit saan anggulo man kuhanan ng litrato, mamaya sa handaan ay kitang-kita pa rin ang ganda. Bali ngayon, isusunod ko naman itong paglalagay ng mga natitirang maliliit na palamuti dito sa cake natin. Isa-isa ko muna silang ipapwesto sa mga gilid at bakanting bahagi. Kahit maliit na palamuti lang sila, napakalaki na agad ng idaragdag nilang ganda bago natin isunod ang iba pang detalye mamaya. Para naman mas maging buhay at may depth ang ating cake, nag-attach ako dito ng mga 3D paper butterflies dito sa magkabilang gilid. Kung mapapansin ninyo, tinupuy ko muna ng bahagya ang mga pakpak nito bago ko idikit para magmukha silang totoong lumilipad. Bali ngayon ay nilalagyan ko na lang yung mga puwang na borders. Kung mapapansin ninyo sa video na to, medyo lahok-lahok at talon-talon ang mga ginagawa ko. Minsan nagsisimula ako dun sa pinakababang bahagi, tapos bigla akong lilipat sa gitna, at mamaya makikita nyo na aakyat na naman ako dun sa pinakamataas. Hindi kasi ako sumusunod sa nakasanayang sunod-sunod na direksyon ngayon. Kung saan ko kasi nakikita na may bakante, may kulang, o may puwang pa na kailangan lagyan ng disenyo, doon ko agad tinututok yung piping bag ko para mapunan agad. Kasi kapag seryoso ka na at nakatutok sa ginagawa mo, minsan nadadala ka na lang talaga ng agos ng pagde-decorate. Kung saan mas komportable ang anggulo ng kamay ko, doon ko muna binababa ang frosting. At saka aminin natin medyo nakakangalay din kasi sa mga daliri kapag sunod-sunod ang pagpipisil sa isang tier lang ng cake. Kaya pabalik-balik at palipat-lipat muna tayo sa pwesto para kahit paano ay makapag-relax at hindi mabigla ang kamay ko sa habang iniikot ang cake board. Pero kahit pa iba-iba ang unahin ko at medyo halo-halo ang naging proseso natin, ang pinakamahalaga naman sa huli ay mapunan natin lahat ng spaces at maging pantay-pantay ang kabuoang disenyo nito. Ayan, kung nakikita ninyo, unti-unti nang nabubuo at malapit na nating marating ang dulo. Mas nagmumukha na siyang malinis, kumpleto at elegante dahil sa mga borders na nilagay natin sa baba, sa gitna at sa taas. Matapos nating mailagay yung mga borders, dito naman tayo sa susunod na detalye. Bali ngayon, nilalagay ko ng mga gragis o yung mga nakakain na silver pearls itong dalawang palapag na cake. Isa-isa ko silang maingat na idinidikit at isinasabog dito sa gilid ng frosting para maging mukhang elegante at kumikinang ang kabuoang datingan nito. Bagay na bagay kasi itong mga kulay silver na edible pearl na napili natin sa kulay ng icing, pati na rin doon sa mga puting paru-paro na palamuti natin sa pinakataas. Medyo mabusisi at nakakabanga lang talaga itong gawin kasi kailangan mo pang tansyahin ang bawat pagdikit. Kung hihigpitan mo ang hawak mo, baka mayari at masira ang frosting. Kung luluwagan mo naman, baka biglang mahulog yung pearl at gumulong kung saan saan.
Kaya naman matinding focus at dahan-dahang haplos lang talaga ang puhunan natin dito. So bale, heto na tayo sa tinatawag nating crowning glory ng cake, ang pinakatuktok na bahagi. Ilalagay ko dito ang picture ng ating birthday celebrant na si Bida na pinaliligiran ng mga kastilyo at ng isang magandang ribbon banner na may nakasulat na Dream Big Little Princess.